Paano niya yan, Mr. Maravillas? Nag-file na ng petition sa Supreme Court si Ongab saka si Vic Rodriguez para i-challenge yung constitutionality ng GAA. Very good. Malinaw po yung sinabi, mga kababayan, ni Executive Secretary Lucas Bersamin nang tanungin ng mainstream media kung mag-file niya, may gustong mag-challenge ng ating GAA sa Supreme Court. Wala man niya yan sa kontrol namin. Hindi man namin niya yan mapipigil. So ang ibig sabihin, mga kababayan, ni Bersamin, kung mag-file sila, karapatan nila na questionin yung constitutionality. Si Bersamin po, dating Supreme Court Chief Justice, alam niya. Yan sabi ni Lucas Bersamin po. Sabi diyan, hindi ko mapipigilan si Kong Ongab at saka yung mga similarly minded people who would want to make put up a challenge, sabi po ni Bersamin. Pero ang problema natin dyan hindi kami ang mananagot dyan. Kung mayroon mga pagkukulang sa bagay na yan, dahil BICAM report yan, ay wala niya kaming kinalaman dyan sa BICAM report. Yung issue po ito ng yung aligasyon ni Ongab na ginamit na propaganda ni Digong, yung alleged blank entries, mga kababayan, sa national budget, 2025 national budget. Pero dito po sa statement ni dating Executive Secretary Vic Rodriguez, malabo man po, pure propaganda. Yan Sabi dito sa balita, kalalabas pa lang pong balita, Rodriguez Ongab file petition to challenge constitutionality of the 2025 budget, calls it illegal, criminal, and unconstitutional. Tapos tinawag pang biggest money heights. Biggest money robbery daw. Paano naging robbery? Hindi pa man po nagagastos yung pera. Paano ninakaw na? Ang nagastos na po yung confidential funds ni Sara, 125 million. Ubos in just 11 days. Yun ang nagastos na. At pwede nating masabing ninakaw. Yun ang lumabas sa investigation ng sa hearing ng Committee on Good Government and Public Accountability, chaired by Manila Congressman Joel Chua. Ang daming nadiscovery pong mga multo. Si Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin, more than 1,000 na mga pangalan, non-existent. Yun ang posibleng ninakaw. Pero ito pong GAA, 2025 GAA, hindi pa man po ginagastos. Paano ninakaw? Tama po, mga kababayan? Malinaw na propaganda po at malamang ang intensyon, mga kababayan, dito sa pag-file para masustain nila yung propaganda laban sa administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Gusto nilang guluhin kasi challenge sila. Di ma-questionin na niya ninyo, hindi man na niya namin mapipigil. Sabi ni Bersamin, kung halimbawa ay mag-petisyon sa Supreme Court, siyempre ang gagawin ng gobyerno ng ating Pangulong Bongbong, ang administrasyon, sasagutin po ang petition nila, questioning the constitutionality. Kayang-kaya yan ang ating administrasyon. Tama po? You are free to file. Ito na nga po. Para once and for all, tama ito. Once and for all po, matuldukan. Di Supreme Court ang magsalita kung talagang ang constitutional, di okay. Pero sabi ni Lucas Bersamin, ang problema natin dyan is hindi kami yung mananagot dyan. Kung mayroon mang pagkukulang sa bagay na yan, dahil BICAM report yan, wala kaming kinalaman sa BICAM report. Yung Congress dengan Senado, Bicameral Conference Committee, ang mananagot. O, di ba? Sila yung may gawa. Pero malinaw yung sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung nakaratingan niya sa akin, kumpleto. Wala man blanco. Sinungalingan niya yan, si Digong. Sabi ng ating Pangulong Bongbong, malinaw. Senado po, kilalang sinungaling yung mga Duterte.
pati mga minions, yung mga kasama niya, mga kaalyado niya, lahat mga sinungaling, santambak na mga sinungaling. O ngayon, para magkaalaman, okay naman ito. Welcome ito sa ating gobyerno. Nganing para po yung mismong Supreme Court ang magsabi, tuldo ka na po itong question sa sabi, unconstitutional, criminal, at biggest money heights daw, robbery, na malabo man pong masabi na robbery. Wala pa man pong ninanakaw. Intact ang pera. Kasi simula pa lang ng taon. First month pa lang ng 2025. Paano manakaw yung pundo para sa 2025? Di ba? So, anyway, ibigay ko muna itong balita mga kababayan. Sabi dito, in a post on Facebook, ngayong araw, January 28, Rodriguez accused lawmakers of being complicit in the alleged illegality surrounding the 2025 national budget, calling it the biggest money heights amounting to 6.3 trillion. Di pa nga nagagamit yung pera, ninakaw na. Nawala na sa katinoan mga kababayan si Vic Rodriguez dahil sinipa ng ating Pangulo as Executive Secretary. Yan kasi hindi tumino. Nag-take advantage agad. Nasilip ng ating Pangulo. naging ampalaya, biglang tumalon si Vic Rodriguez sa mga Duterte at kumandidatong para senador na malabo man pong manalo. Wala sa radar ng mga botante si Vic Rodriguez mga kababayan. Si Bato nga po, pati si Amy Marcos, laging lumalabas na sa Magic 12, baka si Bato, madiretsuhan na magtanim na lang ng kamote, sabi niya. Uwi na lang ako sa Davao, magtanim ng kamote. Pag natalo daw siya, malamang. Yung sabi dito sa balita, he criticized senators and congressmen who allegedly supported the passage of the Bicameral Conference Committee report, which he described as immoral and criminal. Opinion lang po ninyo yan. Ang magsasabing criminal and immoral kung may desisyon na yung Supreme Court. Napabor sa inyo. Pero malabo na paboran kayo. Sabi nga ng mga congressmen, lalo si Congressman Paulo Ortega, ang intensyon man lang anya ni Digong para ilihis ang isyu sa kanyang anak at saka para magkaroon ng reenacted budget. Gustong i-invalido yung budget para makabalikan niya yung pundo, yung dating 1.8 billion na pondo ni Sara Duterte. Binawasan kasi po. Yun ang intensyonan niya. Rodriguez pointed to what he called blank items in the budget that reportedly amounted to hundreds of billions of pesos, raising concerns over these discrepancies and questioning whether they were part of a larger scheme to betray the Filipino people. Pinaliwanag na po ni Acting House Committee on Appropriations Chairperson Estela Quimbo, typographical error anya yun. Kaya sabi ni Quimbo insists no blank items in 2025 national budget. Kung mayroon man, typographical errors lang, na mali lang, human error. You see? Kaya sabi niya, the lawmaker nevertheless acknowledged that there were indeed blank items in the budget but pointed out these were for purposes of enforcing corrections, primarily because of typographical errors that lawmakers wanted rectified. So, notwithstanding any typographical errors or any adjustments that are needed as a result of amendments, the technical staff of both the House and the Senate are authorized to make all of these necessary corrections.
Kahit sa opisina po, kahit sa Supreme Court, nagkaka-typographical error. That is normal. Pero yung GAA, wala man pong walang blank items doon. Ni-review ng napakagagaling na mga kasama ni President Bongbong Marcos. Noong December po, before na pinirmahan, ni-review po, walang blank items. Maging si nakapagsabi, si Senate President Chis Escudero, kahit nga po si Risa Ontiveros na hindi pumirma, walang nakita na blanco. Kaya yung ebidensya ninyong ipipresent sa Supreme Court, malamang ibasura lang. Di ba? Pero sabi nga natin, maganda na question ninyo, nagpetisyon kayo para once and for all matuldukan itong kaguluhan, controversy tungkol dito sa GAA. Sabi pa ni Vic Rodriguez, he further questioned whether the actions of lawmakers were motivated by financial gain, accusing them of betraying the country for personal benefit. Rodriguez concluded by calling on the public to stay vigilant in fight for transparency and accountability. Isabi mo yan kay Sara Duterte. Yung transparency and accountability, kasi siya mismo yung iniimbestigahan ng Congress for transparency and accountability. Ang daming mga ginawa niyang aksyon para pigilin yung transparency and accountability sa paggamit ng kanyang pondo, ng kanyang budget, ng kanyang confidential funds. Sabihin mo yan sa mukha ni Sara. Tama, Vic Rodriguez? Pero itong statement mong biggest money heights, malabo po. Kasi hindi pa man po ginagasta yung pera. Beginning of the year pa lang. Sasabihin mong ninakaw na yung pera. Paano ninakaw? Kapipirma pa lang ang ating Pangulo last month sa budget. Ninakaw kaagad. Pero wala kang sinasabi doon sa nagastos na, inaudit na, at napatunayan sa investigasyon ng Congress, mga multo yung beneficiaries ni Sara sa kanyang confidential funds. Wala ka, silensyo ka doon, wala kang sinasabi. Kasi kakampi mo na ngayon. Huwag kami, Vic Rodriguez. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.